What is up, guys? Welcome back to my channel. Another vlog, another adventure tayo ngayon. But this time, sama ang Murillo family. Alright. Babe, nasan nung pumunta kami sa Pililla Windmill? Nasa Asia's biggest vegan festival. Ay, so mag-dinner kami. Hello! Let's eat. So masaya ka naman doon, di ba? Alright. So alam niya kung bakit wala siya dito sa video na to. Okay, continue the video. So today. Papunta tayo ngayon sa windmill ng Pililla, Rizal. Sama natin dito si Daddy. Anyway, kay Daddy ko nga pala nakuha yung passion ko sa photography. Kasi film days pa lang, talagang nasa photography na si Daddy. Si Mami ko. Hello. Si Ate Nikki. Hi! And si Kuya. Yan. Busy keeping us alive. Okay. So, ang unang plano namin, doon lang kami sa Angono, kaming dalawa ni Daddy. Pero kagabi na, napilit namin na sumamang lahat. Dito tayo sa mas magandang lugar, sa wind farm sa may Pililla. So yun, hopefully makakuha tayo ng shot, pero kung hindi man, okay lang. Enjoy pa rin tayo dito sa trip na to. So, ilang minuto na lang, sabi ni Waze. 13 minutes. Malapit na tayo. Hinahanap ka na, Daddy? Ha? Ano? Sige nga. Naputol yung blade. Yung blade dun sa taas? Sa taas. Nice. So yung pinipicturean mo, Daddy, yung tatlo na yon. Yung tatlo na yon. Tapos, selfie muna daw. Selfie. For the first composition natin dito sa wind farm, gaya ng sabi ko kanina, pinipicturean namin yung tatlong windmill doon sa harap namin. Then, ginagawa namin yung framing, inalis namin tong para hindi makita yung basura doon sa ilalim. So, gumamit ako ng telephoto lens para ma-zoom natin. Kasi kung wide lens ang gagamitin natin, makikita yung mga basura sa ilalim, tapos yung mga saging. Ito yung puno ng saging. Sa tingin ko, distraction lang siya dun sa composition eh. So, focus tayo dun sa tatlong windmill. Then, medyo minimalist. Sa post-process, itiman ko na lang yung dahon na makikita dun sa composition natin. Para hindi masyadong agaw pansin din. So, yun. With F9, 1/160th of second. Mabilis yung shutter speed natin ngayon kasi gumagalaw yung windmill. Ayan. Kung babagalan natin, magbe-blur lang yung mga hélice ng windmill. So, dapat mabilis yung shutter speed natin ngayon. Then, tinatimingan ko na yung pinakamalaking windmill dito sa composition na to, yung hélice niya, yung isang hélice niya, hindi siya tumama dun sa ulo niya. Kasi hindi siya masyado mapapansin. Parang naging dalawa na lang yung hélice nung windmill. So, dapat hiwa-hiwala yung tatlong hélice niya. Tapos dun sa ulo niya, then dun sa katawan, para mas kita siya. Sa nga pa pala, nag-ISO 250. Ayan, para makagamit ako ng mabilis na shutter speed natin. So yun, very minimalist shot lang to.
Sa tingin ko gagawin ko siyang black and white pero tignan natin. Kasi baka magbago rin isip ko pagdating sa post-process sa laptop. Sinubukan kong gumamit din ng CPL para sana yung kulay ng windmill saka yung kulay ng background niya ng ulap hindi sila magpareho, so may separation sila. Pero ewan ko, hindi ko masyadong mapansin yung pagkakaiba. Yan, kuha pa tayo. Marami pa tayong sa tingin ko makukuhang pag-zoom natin dito sa mga malalayo na windmill. Enjoy this one, guys. Okay, isa pang composition na nanap namin dito. So dito, napansin kasi ako isang windmill pero yung background niya ang ganda. Napansin ko yung layers ng mountain sa likod niya. So gusto kong makapture yun kasama nung windmill na to. So ang ginawa ko, kumuha ko ng isang landscape orientation sa isang portrait dun sa isang scene na yon. Although dun sa landscape, meron akong nasama sa gilid na ulo ng ibang windmill. Ipo-photoshop ko na lang siya sa post-process para mawala. Kesa masyado ko siyang i-zoom din, nawawala na yung original composition. So yun, with F9 again and 1/100 and ISO 250 para makagamit tayo ng mabilis na shutter speed. Hindi na ako nag 2-second timer, ginawa ko burst na lang habang nasa tripod para makuha ko yung tamang position ng mga LEC, yung mga gusto kong position niya. Yan. Medyo maraming tao ngayon dahil linggo nga. Pero okay pa din kasi nakakapag-shoot pa rin naman kami ni Daddy. And di naman sila nakakasagabal din sa amin. And hindi rin kami nakakasagabal sa kanila. Grabe yung gamit ni Daddy ngayon, 70-200 Canon lens. Ayun, sa mga pangarap kong lens, 70-200. Ang gamit ko pa lang ngayon ay 18-200. Alright. Nakakuha ka, Daddy? Yun. Nice. Yun, ito pala maganda eh. Diba? Kaya lumipat kami dito. Yung layers dun sa bundok, ganda kasi. Yung sa background. Parang yung picture mo nung naka-post. Ay, yung sa bahay. Meron ganan. Yun, medyo... Ano bang tawag dito pagka ganito yung ulap? Cumulonimbus. Hindi, hazy yung medyo hazy yung sky ngayon eh. So hindi ko sure kung magkukulay yung sunset ngayon. Anyway, ganda pa rin nung scene. Alright, Murillo family. Puro camera kami ngayon. Again, nag-add din ako ng CPL dito sa shot na to pero hindi ko pa rin makita kung ano yung pinagkaiba niya. So siguro tanggalin ko na lang sa susunod na shot ko. Maputi kasi yung background, yung mga ulap, yung haze dun sa background. Ayan. Then color white din yung windmill. So hindi ko masyado makita yung pagkakaiba niya. Dito sa image na to, hindi ako sure about sa negative space dito sa sky. Kaya naman tinry ko na i-crop yung image ng mas tight. So, ano mas trip nyo dito sa dalawang image na to? Yung original or yung crop? Comment down below. And lumitaw na yung araw, guys. Yan Ang ganda ng effect niya dun sa mga windmill kasi very cool lang nung kulay nung background. Then kinakatch nung windmill yung sunset light. Kaya nag-contrast siya dun sa dun sa sky. Kaya lahat ng mga composition na kinuha ko kanina, sinot ko ulit para tignan natin kung ano yung pagkakaiba nung kaninang walang ilaw, then netong lumabas na yung yung ilaw ng araw. Sobrang ganda nung effect niya dun sa mga windmill.
So that's it guys. Maraming salamat sa panonood. And yun, medyo matagal din ako hindi nakapag-upload But sa susunod na video ko, malamang tungkol sa Cebu adventure namin ng asawa ko. So marami pa kayong aabangan bago magtapos ang 2019 dito sa channel na to. Kaya subscribe na kayo kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. And yun, maraming salamat ulit. And see you in my next episode. Bye!